magandang tanghali po mga kababayan. Ayan, nakita niyo kababayan. Nakita niyo po mga kababayan, nandito na si Nanay Josie. Ayan, gumanda. Siyempre, nandito rin si Shidel at si Venus. Si Sanimar po mga kababayan is tawagan natin with Doc M para makausap natin at bago tayo makauwi ng Pangasinan. Okay, kumustahin natin sila. Nanay Josie, kumusta po kayo dito sa loob ng 4 months? Maganda naman ito, madam. So ano ang mga nangyayari sa loob ng 4 months, Nanay Josie? Kumusta ang pagtira niyo dito sa magandang tirahan? Ayos po din, madam. Tulad ng anong klaseng ayos? Minsan, pinapagalitan ako sa GM. Oh, tapos ano pa? Mamaya na ang kasagutan. Pero kakausapin ko pa rin. Oh. Bakit napapagalitan si Nanay Josie? Ano po, ayaw niya umalis ako na mag-isa. Yun, tama naman pala eh. Kaya napagsabihan kayo. Kasi kung aalis kayo dyan na mag-isa kayo na hindi nila alam, siyempre mag-worried sila mamaya kung anong mangyari sa inyo, kundi kawawa naman sila. So sino ngayon masisisi? Kundi si Sir GM. No? Ibig sabihin, napagsabihan kayo o napagalitan kayo kasi ayaw niya kung ano ang mangyari sa dyan sa labas. Dahil love kayo sa pamilya ni Sir GM. So yun. So Shidel, kumusta sa loob ng 4 na buwan sa puder dito ni Doc M? Kumusta ang naging trabaho mo? Kumusta ang naging buhay mo? Okay lang. Kumusta ka lang? O sige, doon muna tayo sa trabaho. Kumusta ang naging trabaho mo dito sa bahay ni Doc M? Kasi Shidel, kung bakit tayo napadpad ng Tugigaraw, unang-una, natandaan mo, nakausap kayo sa phone, na nangangailangan kayo ng tulong. Tama? Tama? Okay. So, yung panawagan mo, yung gusto mo, no, yung gusto mo na makaiwas sa problema doon sa father nyo at mapaganda yung buhay nyo dahil sabi mo nga ay gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan. No, Shidel, tama. So kaya tayo ay napadpad dito sa Tugigaraw. So ngayon, ano nangyari? Nandito na yung hiniling mo. Nandito na yung gustong pamilya na sampahan mo na nagbigay sa'yo ng pagmamahal at atensyon. So ito na, nandito na yung kasagutan ng iyong hinahanap noon. O bakit anong nangyari ngayon? Bakit bigla kayong imbes na pasulong na kayo, bigla kayo nag-backward? So ano ang nangyari, Shidel? Ha? Hindi mo alam. Ano yun, anak? Hindi mo alam ang nangyayari ngayon? Bakit hindi mo alam? Bakit parang ang tipid mo ngayon magsalita sa akin samantalang nung lumapit ka sa akin at tumatawag ka sa akin, no? Madadal ka, no? Nagsasalita ka. So ngayon, bakit napakatipid ng iyong sagot, no? Mga kasagutan mo? Ano ba nangyayari, Shidel? Ikaw ba ay binugbog? Ikaw ba ay sinampal, tinadyakan? Meron bang pambubugog na nangyayari sa iyo? O wala naman? Yun, wala naman. Bakit hindi nagsasalita? Para makuha din namin yung side mo. At may nagawa ka bang pagkakamali sa pamilya ni Doc M? Meron. So, aminado naman meron. So, ano yon? Ako na lang sumunod, madam. Oh, sige, Nanay Josie. Ano, madam, nung pinakain daw yung bata, muntik daw na naglaw. Kasi naantok na yung bata. Ayun na narinig. Oh, narinig ko na yan eh. Sinabi na sa akin ni Sir GM. Kailan gusto ko kung bakit tinanong ko ulit. Gusto ko sana iparelay sa kanya, no, ulitin ko yung tanong ko dito kay Sir GM para alam ko yung side niya at kung ano ba si Shidel ay kaya ba yung magpakumbaba, kaya ba niyang humingi ng baguhin yung sarili niya, kaya naitanong ko muli kay Shidel yun.
Ikaw naman, Venus. Kumusta, Venus? At malapit ka na rin mga anak. Kumusta? Nagtatrabaho ka pa rin ba? O nagpahinga muna? Sa ngayon po, ang binigay sa akin na schedule floated lang po. Ano yon? Floated po. Oh, Kumbaga, tapos? Oo. Tapos, pero hindi mabibigat. Kaya. Siyempre, kailangan mo rin lakad-lakad. Siyempre, buntis ka, kailangan mo rin yung exercise na hindi ka rin masyadong ma-stress. Siguro, kung ballpen na ang hawak mo at nandyan ka na sa kahira, magaan lang yun na trabaho. No? And then, ang dinig ko, ang balita ko, ay bago ka manganak, is pupunta ka doon sa bahay niya para doon ka na at mamonitor ka. Tama? Bakit pala siya din nasigawan niyo si Mami? Anong nangyari? Shidel. Pagod lang po ako noon. Ha? Pagod po ako tapos Pagod ka noon, tapos hindi ko po alam yung ginagawa ko. napagod kayo, Bigla hindi mo alam ang ginagawa mo, nabigla ka, napasigaw ka. So, anong sinabi naman ni Mami sa'yo nung nasigawan mo siya? Ha? nagalit. Nagalit. Pinalo ka ba? Yung salita lang, pinagsasabihan ka lang. Kumusta si Mar sa loob ng 4 na buwan dito sa Puder ni Doc M? Kumusta ang trabaho? Masaya po, ma'am. Kikisama din po ako kaya kuya po ako naman po. Maayos po yung pagtrato nila sa akin, ma'am. Tinutuloy po ako ng mga kapatid or anak ko. Extended family po. Yun, di ba? Ngayon nasa bahay ka na, dapat dito ka sa di ba? Sa Merti house ka. So, ano ba ang mga flavor doon sa mga tinitinda mong Merti? Okinawa, Ano? Okinawa po. Okay, Ninang? Ayusin mo, may mask kasi Okinawa, madam. Ay. Tatanungin kita habang nandito pa ako, no? Hindi pa ako makabalik ng Pangasinan. Ikaw ba ay manatili dito sa bahay ni Kuya o lalabas sa bahay ni Kuya? Uuwi ng Pangasinan? Mananatili po. Ha? Mananatili. Bakit manatili si Namay dito sa Pudin Doken? Gusto ko rin po makatulong sa kanila and abot ko po yung mga bawat ko. And balang araw po, hindi, kasi marunong po akong tumigil sa mga pinanggalingan ko. And balang araw pa po bilang abot ko na yung mga pangarap. Siyempre susuklihan ko rin yung kabaitan na binigay ko ng mga tinulong sa akin. So feeling mo ba yung mga pangarap na yun ay unti-unting naumpisahan? Opo. Like, Opo, bago. tulad ng Mga magpapag-aral po ako. Ayun po. may trabaho Opo. at may taong nakaagapay sa inyo na parang magulang nyo na din. So yun. So, saan ka nag-aral ngayon? Sa Korean school po. Okay, sige. Nabuo na muli yung magkakapatid bago sila maghihiwalay. Siyempre, gusto ko kunin yung side nila, magpapaalam sila bawat isa, no? Anong mensahe mo sa mga kapatid mo kay dito sa maiiwan? Si Del. Wala kang mensahe sa kay Venus, kay Sinamar? Wala kang sasabihin, ate, mag-ingat kayo dito. Wala kang mensahe sa kanila? Ikaw, Nanay Josie, mensahe mo sa dalawang anak ko na may iwan dito. Mag-ingat kayo dito kasi yung mga daanan naghuhuli sila ng pulis. Tapos, Tapos yung mga gawain, yung mga gawain, ayusin. ayusin. Okay. So, ika naman, Sinamar, kasi uuwi na si Nanay Josie at saka si Shidel, anong mensahe mo sa kanila? Para sa akin po, ma'am, bilang ate po ni Berta po, or tinatawag ko po na siya is, lahat po yung ginawa ko, ma'am, yung pagiging ate ko po, ginamparan ko po. Kapag tuwing kailangan niyo po ako, nandito lang po ako para sa akin. Pero sinasabi niya po na parang hindi po siya bilong sa akin, or hindi po siya bilong kay ate. Na sinasabi niya po na hindi namin daw siya pinapansin,
Kumbaga kung nagkakasakit daw po siya, pinapabayaan daw po siya. And yun po yung masakit, ma'am, na yung sinisiraan po ako kaila ma'am, kaila kuya po. Parang, ang sakit po sa loob ko, ma'am, bilang ako po na sinasabi niya po na may kalibin ako, nasabi niya po na Totoo ba? May boyfriend ka ba? wala po kung kalibin po na sinasabi niya po na boyfriend ko lang po. And sa akin po, masakit po yun para sa akin, ma'am. Na sinasabi niya po na hindi daw po kami nagtatrabaho natin dito sa bahay. Na mismong kapatid mo na sisira sa'yo. Parang ganon kaya nasasaktan ka. Okay. And yun po, hindi naman po ako nagtatalim ng sama ng loob sa kapatid ko. Kasi kapatid ko rin po siya. Then, ang masakit lang po is yung sinisiraan po ako. Hindi ko naman po matanggap na kung tatanggapin ko po sana kung totoo po yung mga sinasabi niya. Pero hindi po yung mga sarili kong kapatid mo sinisiraan ako. Sa mga tumulong po sa amin, binabastos niya. Parang ako po yung nahihiya sa akin naman. Ako na po yung humihingi ng patawad o umansin sa mga ginawa ko nila sa kanila. And then, sabing titingin ako kay ma'am, hindi po ako makatingin ng diretso kasi yung pagod, yung hirap niyo po na sumundo sa amin doon. Parang binibigyan na ako. And ngayon po, nandito po ang lahat na tumulong po sa amin. Ako na po yung humihingi na po manhingi sa mga nagawa ko nila. And kung sinabi ko naman po sa kanila na lahat naman po ginawa ko, lahat tiniis ko, tapos sasabihin ko na wala daw ako na itutulong sa bahay. Kung na madamot daw po ako, hindi daw po ako nagbibigay ng pera, wala daw po akong nagbibigay na kung anong pagkain sa bahay. Kung malaman po akong nagbibigay, ma'am, di sana po may rami po akong ipon ngayon, hindi ko na po kailangan maging kasambahay ng pera. So, ibig sabihin, Sinamar, lahat ng sinasabi ni Shidel ay walang katotohanan. Sinisiraan ko lang. Alam niyo po sa sarili niya yun. Alam po ni Ate Venus. Sa tingin mo, bakit nagagawa ni Shidel? Hindi ko rin po alam sa kanya ma'am kasi tinatanong ko po siya, hindi naman po siya. Tapos marami po akong pangarap sa kanya, sabi ko po. Lalo po ako na kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, ako rin po yung magpapaaral sa kanya. Kasi yun po yung plano ko nung pangarap. Kasi nung nagtrabaho po ako, hindi na ako mag-aaral kasi ako na lang ang magtatrabaho para makapag-aaral ako. Kaya late yung pag-graduate mo ng high school kasi parang mas pinili mo magtrabaho muna nung nagpaubaya ka para meron kang pangtustos dito sa kapatid mo. And tapos ngayon po mga ganun po yung isus ko. Hindi naman po ako nalulungkot sa kanya mong kahit kailan hindi po ako nagdamot. Tapos ngayon, nung siniraan po nila ako ma'am, sabi nila na bigyan niyo kami ng pamasahe para makauwi na kami. Sa akin ma'am, gusto ko silang tulungan pero ganun po yung ginagawa nila sa akin. Nahilan po ako nagdamot ma'am kahit kailan. Nung mga bata pa kami, lagi ako yung nasisisi. Siya yung tama, ako yung mali. Pagdating sa baon niya, kapag walang naibigay si nanay at tatay, ako yung gumagawa ng paraan para baon siya. Kaya, nagawa ko pong mga sambahay para makatulong sa pamilya ko. Kasi pangarap ko po na ako yung kapatid na maiahon sila sa kahirapan ko. Ako yung tutulong sa kanila para mabago yung buhay nila. Ginawa ko po ngayon lahat. Tapos ngayon po ma'am, pangarap ko pa rin po para sa kanila. Pero nandito po yung opportunity. Ang gawin na lang po namin is pagkaisa na lumaban. Baguhin yung ugali. Magkaisa na buuin yung talagang pangarap namin para sa amin lahat. Kasi sabi nila gusto nilang mabago yung buhay nila pero sila mismo yung naghihila pababa sa sarili nila. Pero wala na po akong magagawa kasi nagawa ko naman po lahat. Nagawa namin lahat sila. So, Sinamar, wala ka ng sama ng loob kay Shidel? Galit lang po. May galit pa rin. Wala akong sama ng, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob kahit kailan po. Galit lang po, yung tampo, yun po. Tampo. Kasi sinasabi niya po na parang hindi po namin siya mahal. Nung nagkasakit po ako ma'am na ilang araw po ako sa taas po ng bahay nila ma'am.
sabi niya, ako na lang sana yung nagkasakit para ako naman yung pansilidyo. So, selos nga, no? May So, selos. Kung sabi ko naman, bakit ginusto ko bang magkasakit? Kasi nahihiya din naman ako magkasakit lang kasi wala po silang kasama sa bahay nila. Hindi kayo Kasi yung makakilos. kasama po yun nila is nagkasakit din po. So, nakahihiya po ako nun kahit na, tapos nung isang araw po na sinabi po ni Lola na tignan niya daw po ako sa taas kasi hindi ko pa kaya bumaba ng ma'am. Tapos sinabugan niya daw po si Lola, tapos sinigawan daw po niya. Sinabi ko naman natin kanina, sabi niya daw po. And so, nung sinabi sa akin ni Lola yun, nahiyak talaga ako ma'am. Kasi ako yung nahiyak para kay Lola. Tapos iniirap-irapan niya si Kuya, si Ma'am Mariel. Ako ano po yung, nasa kanila naman kung gusto nilang baguhin talaga yung buhay na ginit nila sana yung opportunity, binago nila yung attitudes nila, yung behavior nila. Pero, wala na po tayong magagawa. Ayun po yung decision nila. Nasabi niya po na final decision na daw po niya na bumalik sa Pangasinan. Okay. Shidel, anong mensahe mo kay Doc M bago tayo uuwi? Sabi mo kanina, tinanong kita, kung nag-sorry ka na, sabi mo hindi pa. So, siguro ito yung pagkakataon bago tayo uuwi. Pwede mong kausapin si Doc M through video, dito. Anong mensahe mo kay Doc M? Kay Doc M at sa lahat ng tao na nandoon sa loob ng bahay. Sa pamilya ni Doc M. Humihingi po ako ng sorry po sa lahat na nagawa ko. Hmm. And sorry din po kung naging matigas po yung puso ko. Siguro may time po siguro napagod po ako. Hindi ko po nakontrol yung sarili ko. Pasensya niyo po ako. Pero napakalapit ko. Sana po balang araw papatawad niyo po ako. Salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Salamat po sa inyo kasi hindi niyo po kami pinabayaan kahit ganito yung ginawa ko. Okay, wala si Doc M. Hindi natin matawagan. Akala ko makausap ko ngayon. Nandito yung kapatid niya, si Sir GM. So, si Sir GM na magpaliwanag sa atin. So, Sir GM, ito ay aalis na yung mag-ina, si Nanay Josie at saka si Shidel. Maiwan yung dalawang kapatid. So, ano ang sinabi ni Doc M sa inyo dito sa nangyari ngayon? Actually, wala kaming napag-usapan ni ate tungkol dito kasi busy kami sa mga trabaho namin. However, ako na lang magsasabi ma'am ng last message ko sa kanila as in behalf kay ate na nanay, gusto namin sana nandito ka kasi nakikita namin yung progression mo sa paggaling mo. Kasi iniisip namin, pag bumalik ka doon, paano na yung gamutan mo? Ito po ang iniisip namin. And hindi po namin kasi maibigay sa'yo yung hinihingi mong mga products na ibebenta kasi what if lokohin ka sa palengke at ganun pa ang sitwasyon mo, mahihirapan ka kami. Baka pagtripan ka pa doon. So, ang focus namin ngayon is yung talagang paggaling mo. Yung gamutan. Opo. Pero, ayaw niyo po, wala po kayong magagawa doon. Hindi po naman namin na mapipilit kayo. Bakit magkano isang piraso yung gamot ko yung Ay, hindi ko na. Napanood mo yung, naalala mo yung napanood mong video mo na yun? Naalala mo? Oh, yun ang ayaw namin na mangyari ulit sa'yo. Yun sana ang maiwasan natin. Kaya gusto namin ikaw na magpagaling muna bago ka magbenta. Kay Shidel naman po, actually, mabait naman si Shidel. Pero if meron mga ganitong opportunities na ibinibigay sa'yo, you have to grab it with your two hands. Kasi hindi lahat maswerte sa napupuntahang, naalala mo nung sinabihan ka ng mga kagawad na ang swerte-swerte niyang magkakapatid.
dahil may kumupkop sa inyo, foster parents na kumuha sa inyong buo. So pag meron pang next time na sana meron pa na tutulong sa'yo, sana, Fidel, ikaw na ang mag-adjust sa kung ano man ang gusto nilang mangyari sa'yo. Kasi kinupkop ka nila para hindi masamain, para hindi ka maging masama. Kinupkop ka nila para mas mapabuti pa sana yung buhay mo. Hindi ka magsasucceed, Fidel, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral, Fidel, kung patuloy mong gagawin yung mga nakasanayan mong pag-uugali, Fidel. Alam mo, mas magandang piliin nating maging mapagpakumbaba, maging kind, kaysa sa maging masama ang ugali. Mamimili ka na lang eh. Magiging mabuting tao ka or magiging ma-pride kang tao. Ba't mo pipiliin yung mas masama kung meron namang pipiliin mas magandang pag-uugali? And sana, tayo magkakapatid, sana bumalik yung dati yung treatment sa isa't isa kung ano man nangyari dito. Alam ko na hindi ganun kabilis na maayos yung mga problema ninyo. Pero sana dumating yung araw na lahat kayo magpakumbaba sa isa't isa at magkaayos-ayos. Okay? Sa pagbalik niyo sa Pangasinan, Fidel, sana maging maayos yung kalagayan niyo doon, lalo na ikaw na, huwag mong pababayaan yung sarili mo. And sana, Fidel, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi yun lang ang makakasalba sa inyo, lalo na porsigido si Sinamar at saka si Venus na mag-aaral din. Gusto ko sana, ma'am, na-imagine ko sana, ma'am, pag natapos na silang lahat, then professionals na silang lahat, ang sarap sana makita nyo na from roots, then umangat yung buhay ninyo. Ang ganda sana tignan sa inyo magkakapatid. Pero it's not yet too late, Fidel, para magbago, ayusin mo yung pag-uugali mo. Okay? Hindi namin ito gawagawa dahil lahat kami pare-parehas ang conclusion sa mga ginagawa mo, pati mga kamag-anak mo sa Pangasinan. So, makinig ka sa kanila, Fidel. Hindi ka namin pinapasamang tao. Nakikita namin sa mga salita mo, galaw mo. Kaya, sana makinig ka sa amin. Lalo na't mas matanda kami sa'yo. Alam na namin yung mga ganyang attitude. Alam na namin kung anong mangyayari in the future. Possible na mangyari sa'yo in the future. Kung mas pipiliin mo pa rin yung ganyang pag-uugali mo. Yun. Kaya, sorry kung wala akong magumagpan dito. Magkaltipat din tayo kung sorry ko yan. Natangkad ko ulit. Sakit ko mga kuyatan. Alam-alam. Pagkatawa ko. Okay. Fidel, tatandaan mo ko, napatawad ka na namin nung ano pa, di ba sinasabi namin na ang gusto na lang sana namin mangyari sa'yo. Lumabas ka na sa kwarto mo, kausapin mo lang kami. Yung normal nating, in-explain ko rin sa'yo yan sa kwarto, pinuntahan kita. Pero ayaw mo, Fidel. So, wag mo na iisipin na hindi ka namin napatawad, okay? Okay na kami. Ito na lang ang inaayos namin nila, Ma'am Lori. And sana, Fidel, pag maayos na yung buhay mo, nakapag-aral ka na, sana magkita pa tayo in the future. Manay mo, pagbisita ko dito kasama ka para makita mo ulit yung mga ating mo. Okay, thank you Sir GM. Thank you, No? Lori. At naintindihan natin yung sitwasyon ni Doc M. Talagang noon pa, sabi ko nga kay Doc M, bahala na kami ni Sir GM. Kami na mag-uusap, magpahinga ka. Kailangan mo ng magpahinga na yung talagang totaling pahinga na hindi yung pahinga ka na ng 1 oras, 2 oras, and then yun na naman. Wala nang, parang hindi na gumagana si Doc M. Parang nagtuloy-tuloy yung kanyang sakit. Dahil doon sa sobrang stress talaga, no? Kaya okay lang na hindi natin ngayon nakara si Doc M. Dahil sa sobrang busy din niya, ang daming ginagawa. Mga kababayan yung ating pag-uusap, no? Kaya ako'y napunta, narinig niyo naman po mga kababayan, kaya ako'y napasugod dito. Kahit gaano natin ka-busy, pero ginawan ko ng paraan para, sabi ko nga kay Doc M, sige, at ni Sir JM, sige, punta na namin para maging normal na uli lahat, na wala nang iniisip, maalis na yung stress, at sila din, dahil feeling na nai-stress din sila dahil nandito pa rin sila sa poder ni Doc M na gusto na nilang
may freedom, kumbaga, no? Gusto nila bumalik sa dati lang buhay, bigyan natin kasi kahit anong gawin natin mga kababayan, ituro man natin sa kanila yung tamang landas kung talagang ayaw nila, wala tayong magagawa, no? So, nagawa na natin yung part natin para mapaganda yung kanilang buhay, pero ayaw nila, no? So, respetuhin natin yon. Ibalik natin sila doon sa gusto nilang buhay. Okay? Sige ha, okay, wala nang samaan ng loob. Madam, hindi kayo pa kumain yata. Ay, buti alam niyo nanay. No? Hindi lang kumain, kundi wala pa kami mga tulog. Ha? Okay, sige, pakita naman kayo na nag-hug kayong apat. Big hug. Group hug. Group hug. Bago kayo mag-alisan, tayo. Sige na. Kakahiya. Oh, nagkakahiyaan pa kayo. Oh, sige, group hug. Dali. 1, 2, 3. Oh, group hug. 1, 2, 3. Oh. Wala kayong I love you sa isa't isa? Mga bata pa kayo ha. Ang dami-dami nyo pang mapagdaanan. Ang dami-dami pang pagsubok na madaanan nyo sa buhay nyo. Kailangan marunong kayo magpatawad. Mangibabaw ang pagmamahal sa bawat isa. Dahil ang hirap. Kasi maswerte na kayo eh. Maswerte kayo na mayroong taong pumupog sa inyo. Nakita niyo yung mga tao dyan sa hirap ng buhay ngayon na pariwara yung buhay nila. Di ba? Na hindi nila alam kung saan sila kakain, kung sino magbibigay, kung sila ba ay gaganda yung buhay nila. Ito ngayon, nandyan na kayo. Nandyan na kayo, pero ito pa nangyari. Kaya maswerte kayo. Huwag kayong magdamdam ng sama ng loob. Bilang kayo magkakapatid, ipagpatuloy nyo lang yung pag-aaral, pagsusumikap. Si Den, lagi ko sinasabi sa'yo, matuto kang magpakumbaba. Ha? Kung gusto mo marating yung gusto mo sa buhay. Ha, anak ko ha? Okay, so naging emotional din ako mga kabayan. Dahil, sabi ko nga is, kahit gaano ko kadami ng trabaho ko noon, siningit ko talaga ito dahil sumaklunod siya sa akin, dahil mabalitaan ko na gano'n ang sitwasyon nila doon, kaya hindi ako nag-atubili. Kahit gaano ka busy, talagang binigyan ko sila ng time at tamang-tama naman po na merong butiing pamilya na tulad ni Doc M na sumaklulo din doon sa aking panawagan. Kaya siyempre, ako din, no, pasensya na Doc M kung anong man nangyari sa kanila, no. Parehas tayong dalawa sa kagustuhan natin mapabuti yung buhay nila, pero wala tayong magagawa kung anong gusto nilang gawin, no. Salamat sa suporta, no. Salamat sa effort dito sa mga bata, sa pagmamahal, no. Salamat na kahit papaano binigyan niyo ng pag-asa. Thank you so much Doc M at magpagaling kayo ha, at huwag na kayo ma-stress. So, Sir JM, salamat din sa iyo, ha? Thank you so much. Papunta dito, pinaiyak nyo ako. Paghatid ko, pagsundo ko sa inyo, pinaiyak nyo naman ako. So, sunod dito, baka mamatay na ako sa inyo stress. Okay, sige, mga kababayan, huwag niyo po kalimutan, pag-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, gabi sa Sol! Bye!
Mga kababayan, natapos na din at wala na tayong magiging problema. Good luck na lang sa kanila. Sana kahit papaano magiging maayos pa rin yung buhay nila. No, si Nanay Josie back to zero, no. Babalik siya doon sa pagtitinda niya and then continuous din po mga kababayan yung gamutan niya. And then si Shidel patuloy pa rin po doon sa pag-aaral niya. Tama, Shidel? Oh, mag-aaral pa rin siya. Kasama dito si nanay niya. Pwede rin sila magsama araw-araw. Online, modular naman ngayon, no? So, pwede niyang samahan si nanay araw-araw. Dalawa sila sa palengke, doon sila magtinda ng gulay tulad ng dati. So, hanggang dito na po mga kababayan at maraming salamat po sa inyong lahat.